So yun, good morning again guys mga kapigi. Nandito na naman tayo ngayon sa ating piggery para maglinis ng kulungan ng dalawang bali tatlo pala, itong tatlong dumalaga. Yan, makikita nyo, nagpapala ko ng tayo nila. Pinapala ko muna para hindi mabilis mapuno yung septic tank. Yung tubig na lang pupunta sa septic tank. Tapos kukumpos natin yung kanilang dumi. Ayan. Yan lang po ang buhay ng hog raiser. Umaga, tanghali, hapon, linis. Siyempre, kailangan lagi silang malinis para mabilis silang lumaki, malayo sa sakit. Iwas sakit. Mahirap magkipagsapalaran nyo sa ganitong panahon na may pandemya ang baboy, kaya kailangan tsagain. Sabi nila dirty money, pwede nyo gawing fertilizer yun yung kanilang dumi. So ngayon lipat tayo. Ayan, pakita ko muna sila sa inyo. Ayan, kumakain sila. At ito na, nilipat na tayo sa kabilang koral. Ayan. Pakita ko muna sa inyo kung paano sila kung paano ko sila paliguan. Ayan. Nagamit tayo ng pressure washer, bagong bago yan, binili ko yan. 6,000 ang bili ko dyan sa pressure washer na yan. Ayan. Kailangan huwag mo munang itututok sa kanila. Dapat nilalaro-laro mo yung tubig para hindi masakit sa balat nila, para hindi sila may stress. Kasi yung isa dyan positive na buntis na, pag na-stress yan baka malaglag yung makunan yung inahin, kaya sayang naman. Ngayon dapat nilalaro-laro lang para hindi masakit sa balat. Diba? Sobrang init rin kasi ng panahon ngayon dito. Iwas heat stress na rin para hindi sila hingalin. Kailangan basa yung sahig. Bali yung tatlong yan, gagawin kong inahin. Yung isa buntis, yung isa malalaman pa lang sa February 13 kung nakakuha o hindi, kung magtutuloy siya magbuntis. Yung isa naman, yung nag-iisa doon, bagong kasta lang, nag-reheat po kasi yan. So, yan. Napaliguan ko rin para hindi may heat stress. Diba? So, yan lang po ang trabaho ng magpapaboy. Tiyaga lang. Wala namang madaling trabaho, lahat may kailangan mo munang maghirap. Konting tiyaga lang yan, makaka-harvest na rin, makikita na, mahawakan na rin natin yung pinagpaguran dyan, yung investment natin dyan. Marami pa tayong kailangan gawin dito sa farm. Kailangan pa natin mag-extend ng building para sa gestating area nila, para yung itong mga coral na to gagawin ko ng fattening area. Yan, fattening pen o growing pen growing pen. Yan, linis lang. Kagandahan dito sa pressure washer na to, yung mga tae, yung mga dumi na dumikit dun sa sahig na tumigas, talagang mawawash out talaga siya. Sarap ng buhay nila. Kain, ligo, tulog, ano lang ginagawa nila. Sarap maging baboy. Maya papakita ko naman sa inyo ang ginagawa kong fattening. Okay.
Mag-isa ko lang kasi dito kaya wala akong taga-video. Meron lang ako dito tripod. Ayan, tapos na tayo dito. Nandito tayo sa kabila. Ayan. Yan po ang aming grower at pigs. Ayan, makagrower na sila. So, by March, pwede nang ma-harvest to. Pwede na pataas ang presyo. Ayan. Makakatikin tayo ng magandang presyo ngayon. Bali ang presyo po ngayon tumatakbo dito sa amin is 180 na po ang live weight. Presyo ng live weight 180. May mga kumukuha ng 175. Pero 180 na po ang malakad na presyo ngayon. So hopefully by March or bago ma-harvest to, baka sakaling mag 200 na. Bago nagkaubusan din ng baboy dito sa amin. Kaya sana makachamba ng presyo nito kahit 200. Pero na makabawi-bawi tayo. Diba? Para hindi sayang yung pagod. Nakakaplas lang yung pagmasdan. Aming naliligo. Diba? Isang pagkasarap-sarap ng buhay natin mga to. So ayan po, wala na akong ibang masabi. So enjoy watching na lang po. Thank you sa panonood. God bless everyone. Good vibes.